gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo nanonood sa Banatero sa SMNI. Ako po si Banat Bay. Ako naman po si Boss Dadan. At ako naman si Mas Filibea. At ako naman po si Jay Guevara. Yun, matindi yung pag-usapan natin ngayong araw na ito. Simulan na kagad natin. Madali lang. Bakit? Hindi ka masyado. Busy. Tayo po ay live na mapapanood sa Facebook page ng Banateros Official. Siyempre, tayo din ay mapapanood sa mga Facebook pages ng Banateros Brothers, Tony Banat Bay, Master Judea, Jay Guevara, at siyempre Boss Dada. At meron din po tayong YouTube channel, siyempre. Papanood tayo sa kapartner mo sa Balita at Servicio, DZR 1026 News, and SMNI News YouTube channel. Ayan, at syempre merong website, ang Banateros. Banateros.com. Banateros.com. Punta po kayo dyan. Nandiyan po yung mga... Dyan din makikita yung mga live streams ng Banateros. At syempre, yung napakagandang mga journals ni Attorney Cristobal na noong nakaraan lang ay nag-celebrate ng kanyang birthday. Happy birthday. Belated. Happy birthday, Attorney. Alam niyo ba, ano yan, kahit nasa Japan yan, kahit anong ginagawa niya, kuwari kumakain kami, pag magsisimula na kayo, wow, titigil talaga yan, kukunin niyo yung headphone niya, pakikinggan niya kayo, tapos tumatawang mag-isa. Hindi ko alam kung bakit. Oo nga, totoo nga, walang biro yun. Kahit nasan kami, kuwari bigla, kumakain kami, biglang, ay, Banateros na. Sabi ko, andito kami sa harap. Pinanunood kayo. Salamat sa suporta, Attorney. I love you. Binabati natin yan. Malamang sa akin natatawa yun. Mali-mali sinasabi ko. Hindi naman, magaling mo nga eh. Galing mo nga lately, ha? Oo, galing-galing mo. Parang ka nang si Ka Eric sa, sa suot mo eh. Hindi, from Ka Siyempre, Eric magpasalamat ka muna kay Ka Eric. Ay, thank you sa regalo. Birthday ko nun eh. Birthday ni Ka Eric to kay Jay. Birthday ni Ka Eric yun. Hindi, baka ma-adapt ko yung katalinuhan at kahusayan magsalita ni Ka Eric ngayong araw. Ayun. Pero bagamat mainit si Banat Bay at gusto na kagad bumanat, tanungin ko muna kung anong iyong experience pagbalik ng Pilipinas. Siyempre, galing ka sa isang first world country, tapos bigla kang bumalik sa iyong pinakamamahal na third world country, Philippines. Ano ang iyong experience sa airport? Napaano talaga kagad ako. Sabi ko, wala. Kaya kailangan talaga natin ng mga matitinong leader, lalo na si Pastor Kibuloy. Yun. Hindi, wala akong biro. Kasi, talagang yun isang bagay na maaano mo sa Japan eh. Yung maaalala ko lagi, dun sa pag nandun ka sa compound ng KOJC. Yung kaayusan, yung linis, pagdating mo pa lang dito sa Pilipinas, sa airport pa lang eh. Hindi ko maintindihan bakit ang dilim. Yung bang simpleng bagay, sabi ko nga akala ko ba magaling si San Miguel, di ba? Simpleng bagay lang eh. Paliwanagin mo man lang yung ilaw, para man lang, kasi alam mo yun, di ba? Malaking bagay na yun. Pati elevator. Kasi nag-elevator kami. Yung elevator, nakasulat na nga doon, priority ang mga pasahero. Abay, puno ng mga empleyado. Hindi tuloy makasakay yung mga pasaherong kailangan mag-umakyat sa kabilang sa ibang level. Sabi ko, wala talagang kaisan sa Pilipinas. Di ba? Speaking of airport, Banat Bay, kasi sa Davao, napansin mo, maganda airport doon eh. Kasi hindi ba yung Davao Airport, somewhat, tumulong si Pastor Apollo Kibuloy na i-maintain yan eh. Balita ko yung mga comfort rooms dyan, pinagawa niya. Yung papasok ng airport na yung nakikita kang mga halaman sa gitna, at saka yung doon sa kahabaan ng highway na yun na may halaman sa gitna, si Pastor Apollo Kibuloy nagpagawa nun free. Sagot niya yun. Yes. Kaya nga yun ang unang kagad ko naalala na na-inspire ako. Sabi ko, kailangan talaga natin ng good leaders. Hindi ko lang naman sinasabing si Pastor yon. Marami pa namang iba. Pero ang maganda kasi kay Pastor noon, talagang nagawa niya na doon sa compound. Diba? Maayos na kagad yung compound pa lang. So yun yung maaalala mo. Dahil alam mo naman, diba, sa Japan, kahit, sa gabi, diba, marami nagiinuman. Pero pag gumising ka ng umaga, balik sa malinis. Na ulit, ganun sila. Hindi ko nga maintindihan bakit ganun yung ugali nila eh. Siguro, talagang naka-embed na sa kanila yung kalinisan. Alam mo, pinakamalupit doon, na kinaasaran ko, pero wala talagang choice. Yung sa coffee shop nila, yung ibabalik mo yung nakahiwalay yung plato, nakahiwalay yung tray,
iba yung basurahan, hindi ko minsan, siyempre, di ba, yung mga combustible, di ba, may mga ganun. Ano ba talaga to? Di ba, malilito ka, babalik mo, ba't hindi ba trabaho to? Pero yung, siguro nga, dahil sa ugali na nila yung ganun, na maging malinis, maging organized, kaya tuloy ganun itsura ng Japan. Eh, ganun din yung sa compound, di ba, sa KOJC. Organize sa mga tao dun eh. Dito na nga lang sa SMNI, organize sa mga tao. Kita mo naman, gaganda ng mga ano natin. Oo, diba? Dito pa lang, organize. Saka napansin natin yan, Banat Pai, from yung Central Compound to Glory Mountain, Prayer Mountain, and Samal Island. Nakapunta na tayo sa Hong Kong, yung KLC of Hong Kong. Ako nakapunta na ako sa KLC California, Las Vegas, LA, and yung sa Vallejo. O tapos ito, napunta pa natin yung KLC sa Japan. Ay yung sinasabi mo na disiplina na consistent, disiplina na standard, pare-parehas mula dito sa Davao, sa Amerika, Hong Kong, at tsaka dyan sa sa Japan. Pare-parehas yung standards ng KOJC, KLCs. Talagang katulad ng mga Hapon na parang nasa na nila, nasa DNA na nila, nasa dugo na nila. Master Judea. Ayun na nga, no? Although hindi pa tayo nakakapunta ng Japan at sana next year makapunta na tayo dyan, no? Nakikita naman natin sa mga balita. Sarado na next year. Kung kailan kami nagbalak pupunta, sarado na pala. No? But anyway, speaking of kalinisan, kilala naman talaga yung mga Hapon sa kalinisan. Kasi dati may kapitbahay ako Hapon eh. Malinis talaga siya kahit sa bahay, kahit harap namin, winawalis nun eh. At sa Davao naman, talagang adapted na nila yung kalinisan kasi yun ang yun ang utos ng mga namumuno, yung mga leader nila, maging malinis, maging masinop. Compare naman dito sa Metro Manila, kanina lang, yung nagdaang di ba, yung traslasyon, yung inilisan doon sa Luneta. Grabe na naman. Ayoko na, huwag na natin pag-usapan yan. Baka mabanata ko na. Medyo naiirita ako dyan eh. Yun nga, kinumpare ko lang siya. Kaya nga, sabi ko, kailangan talaga natin ng isang leader na katulad ni Pastor Apollo Kibuloy na talagang ang marunong magbinti na ng kalinisan na talagang puro kalinisan sa pagkatao, kalinisan sa kapaligiran, kalinisan sa pag-iisip, spiritual. Kailangan natin yan. At sabi ko nga kagabi, si Pastor Apollo Kibuloy ang magbabalanse dito sa gobyerno natin kasi bukod sa magaling siya sa personal, sosyal, at meron pa siyang kakayahan spiritual. Sabi nga dito, normal na yun sa Japan yung kalinisan. Actually, normal. Pag madumi ka nga doon, paliliguan ka doon. Kaya lagi ko naliligo. Mukha pa naman ako madumi minsan. Hindi naman. Kasi mukha mapaliguan ka doon. Black beauty ka lang, pero hindi ka madumi. Pag pinaliguan ka doon, talagang linis na linis ka. Speaking of yung mga linis-linis, natatandaan ninyo yung pagka ilang araw ang yung SMNI dyan sa Liwasang Bonifacio noong peaceful rally sila dyan. 7 days. 7 o 8 days. Balita ko talagang pagkatapos naglilinis ang mga taga KOJC. Bago sila magsimula at pagkatapos nililinis nila. Kaya tuwing umaga kapag cleared yung Liwasang Bonifacio, ang linis-linis. Doon sa sa Davao, ginawa din nila yan. Pag-alis ng mga pulis, diba? Oh, yeah. Kinabukasan, nilinis. Yung mga bulaklak, pinalitan. Yung mga grass na doon, na ano bang tawag doon, pinalitan din yun, lahat. Speaking of police doon sa KOJC, naalala ko din dito sa Quiapo, yung nangyari, dapat nilagay dyan si Torre. Oo, kasi medyo... Kasi anyway, siya naman yung kakawawa kasi yung mga pulis na nakita ko kanina, tinutulak-tulak doon sa Quiapo. Sabi ko nga, bakit doon konti ang nilagay? Sa KOJC na antitinon ng mga tao. Talagang damakbak inilagay. Dapat nilagay doon, si Torre, di ba? Yes. Kaya lang baka kasi daw, pag si Torre nilagay doon, hagisan ng panyo. Bakit nila? Santo. Hindi, baka mapagkamalan na yun. Santo Niño. Si Nazareno. Grabe naman kayo kay General Torre. Hindi, yung ang pinakamalupit pa dyan, nung bagyo. Walang halos mga polis na mga nag-rescue sa baha. Kasi pero nung panahon na walang ginagawa yung mga tao sa KOJC compound, alam niyo, nakikita ko talaga sa leader Titingnan nyo, Davao,
good leader. Ang linis ng Davao. Yes. KOJC, good leader. Ang linis ng KOJC sa Japan, sa ibang bansa. Marikina. Sa Marikina. Yan. Isa rin yan. Good leader, mga Chodoro. Ang linis ng Marikina. Actually, Marikina nagsimula niyan. Yes. Pinakamalinis. Yes. So, Pero napuntahan ng isang dumi. ayun nga, oo. Pero ito, mga partners, no, yung bagong, mga pulis ba yun, mga sundalo na nag-test sa Davao, puro negative. Walang nag-positive kahit isa. O, kala ko ba magulo ang Davao? Yan yung news na mismo ang magsasabi sa kanila. Sinasampal sila ng Pero katotohanan. sino nagbalita niyan? Sino nagbalita? Ito, nakita ko dito kanina sa ano. Oh, binalita ba yan ng ibang mainstream na... Wala. Tayo lang magbabalita. Ay, wala. Allergic sila dyan pagka mga ganyan Dapat yan, i-vlog na natin yan. Tulad nito. Ayan. Yung balita na 17 million pamilyang Pilipino nagsasabing sila ay mahirap nitong 2024. O, di ba? Milyon-milyon Pilipino daw nagsabing sila'y mahirap. Nitong 2024, yan ay base sa pinakahuling survey ng social media stations or SWS. Alamin sa balita ni Sheena Torp. Hirap maging mahirap. Yan ang sabi ni Aling Cristina nang makapanayam ng SMNI News Team patungkol sa estado ng kanilang buhay sa panahong ito. Yun nga lang, 3 trabaho na ang pinasok niya para lang talaga kumita at nang mapakain at mapag-aral ang kanyang mga anak. Kakaunti lang kasi ang kinikita ng kanyang asawa bilang construction worker na sirabayan pa ng walang humpay na pagsirit sa presyo ng bilihin. Maglabandera po, basahan, is sa kantin. Sobrang hirap, ma'am. Iba-budget ko sa anak ko yun. Magkano ng bigas ngayon? Ulam, lalo na mga gulay natin is tumaas. Ricado natin, tumaas. Kuryente natin, tumaas. Tubig. Paano masapat yun, ma'am? Ang kahirapan ay isang malawak at masalimuot na isyu na kinaharap hindi lamang ni Aling Cristina kundi ng maraming Pilipino. Sabi ng DSWD, hindi raw sila nagkulang. Kasunod yan ang inilabas na survey ng Social Weather Station na higit 17 milyong pamilya ang nagsabing sila'y mahirap nitong December 2024. Maraming mga disasters na nangyari. Yung El Nino, yung mga iba't ibang mga bagyo, and of course yung inflation. Yung mga factors po kasi na iyan ay nakakaapekto doon sa perception ng mga respondents, doon sa kung nararamdaman sila ay nakakaramdam ng kahirapan. Ngunit para sa ilang mahihirap na Pilipino, hindi sila kontento sa ginagawang hakbang ng gobyerno para mapabuti ang buhay ni Juan de la Cruz. Sa pinakuling survey nga ng SWS, mas mataas ng 4 na puntos ang naitalang 63% itong December 12 hanggang 18 ng 2024. Kumpara yan sa 59% tong September ng kaparehong taon na katumbas ng 16.3 milyong pamilya. Ito ang pinakamataas sa percentage ng self-rated poor families sa loob ng 21 taon. Nasa 26% ang naniniwalang hindi sila mahirap, habang 26% din ang nagsabing sila'y nasa borderline. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa higit 2,000 individual sa bansa. Ang daming nagugutom ngayon sa hirap ng kawalan ng trabaho, hindi makapag anak buhay, hindi makapag-apply dahil wala ma-apply ng iba. Kaya nagiging kawawa ngayon ng Pilipino. Sana tulungan naman nila yung mga mahirap para hindi na makagawa ng masama yung tao. Kasi yun ang dahilan din makagawa yung tao ng masama dahil sa kahirapan ng pamilya. Kasi ma'am, minsan dinadanas namin yung langkain. Kasi pag lalo na yung basahan namin, nahuhuli pa sa kanto. 5-6 lang po yung utang namin sa Bombay, uhulihin pa ng MMDA, Oplan, ano pang ibabayad namin? Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Kawawa ang mga Pilipino. Tapos, ito na yung sinasabi natin, mga partner Puro kasi tayo ayuda, naubos na yung ayuda. Paano na? Hindi ba? Kailangan kasi talaga ng mga Pilipino yung sustainable na income. Kailangan talaga natin trabaho, hindi ayuda. Kasi kahit na ilang libo, 1,000 ibigay mo sa tao, pag nagastos nila yan, kung wala silang parang buwan-buwan
na sinusweldo, wala silang trabaho, wala rin. Mauubos, napakabilis maubos ng pera, mga partner. Yes, totoo yan, partner, no? Kasi ito, ang problema natin ito, napag-isip-isip ko, kung ikukumpara natin sa nagdaang administrasyon, nakita ko kasi yan doon sa datos na yung pag-utang ng Duterte administration nung nagsisimula sila ng kanilang administrasyon, pa-billion-billion lang billion, not until dumating yung pandemic tsaka yung Marawi. Siyempre, kailangan mo ng mas malaki-laking pera doon kasi may ginagamot ka, tapos may sinusumpu kang gera. Pero dito ngayon wala naman tayong pinagdadaanan na pandemya, wala tayong pinagdadaan na gera. Pero kung mapapansin natin, ang utang nila first year, second year, umaabot ng trilyon. Pero ang tanong dito, nararamdaman ba ng mga Pilipino yung pera na inuutang natin? Kung pagbabasehan po natin, itong survey na ito, wala po Hindi po nararamdaman mga Pilipino yung pera ng taong bayan. Kasi noong sa panahon ni Pangulong Duterte, nararamdaman natin yung mga infrastructure na nakakapaglikha ng trabaho. Diba? Yung sa inuutang natin na pera, binili ng mga bakuna, at ginagamot yung pandemya at yung mga armas doon sa Marawi. So, considering na may mga ganon, hindi ganito kahirap ang buhay ng mga Pilipino noong nagdaang taon. So bakit ngayon, sa kabila ng napakalaking pera na ipinamumudbud at inuutang ng gobyerno, bakit mas naghihirap ang mga Pilipino ngayon? Yun ang malaking katanungan natin, mga partners na ako hanggang ngayon, hindi ko pa rin malaman kung ano kasagutan. Saan napupunta yung pera ng taong bayan? Banat Bay, malaking numero to. Higit 17 million na pamilya. Ilan lang ang population ng Pilipinas? 115 million na sa... Ito population yun, Ito 17 million na pamilya. Ilang membro ng pamilya? Ang standard na pamilya sa Pilipinas, 5. Sabihin natin. So, imagine mo, 17 million times, let's say, mga 3 na lang. Times 3. Malaking, numero to ng mga naghihirap. So, ibig sabihin, Boss Nada, 63%. So, more than half of the population of the Filipino. Kasi ang poverty rate dito, if I'm not mistaken, at least mga nasa 70%. Grabe, no? Go, Banat. Ibabasa ko dito sa survey. Sa totoo lang, yung survey, feeling ko sila may palabas nun Sila may pakana nun, yung ganito, para ma-emphasize o ma-justify yung AKAP, yung IX, para ma-justify na, kailangan tulungan yan kasi marami nang mahihirap na mga Pilipino. Kasi ngayon, napupuna yan, di ba? Alam naman po natin yung 7-7 gang. Yun. O yung mga gangnam dyan na 7-7 na sinasabi nga ni Magalong, na merong nakukuha itong mga animal na to sa pondo na yan, sa pamimigay ng ayuda. O syempre, masama ang dating nun sa atin. Ngayon, they have to justify it, yung ayuda na yan, by saying maraming naghihirap. So, feeling ko, yun yung isang purpose nitong survey na to. Pwede. Kung bakit inilabas o bakit kinumission itong survey na to. Para ma-justify ang pamimigay ng ayuda. Pero sinasabi nila, J. Guevara, na ito daw, lobo ng mga hirap sa Pilipinas, isa daw cause niyan, yung sunod-sunod na mga bagyo, delubyo. Ano masasabi mo dyan, Jay? 3 years nang nakaupo si Marcos, wala namang halos bagyo noon. Kailan lang naman yung mga sakuna na yan? Huwag nilang gawing huwag nilang gawing alibay yung mga bagyo, baha. Una-una, pinagmalaki nyo yan. Yung baha na yan, pinagmalaki nyo sa zona nyo na may 5,500 flood control. So, doon pa lang, ibig sabihin, maaagapan nyo na sana yan kung totoo yun. Kaso hindi totoo. Tsaka yung sinasabi nyo, yung alibay nyo na sa mga bagyo, sa mga hindi yan. Kung ano lang kasi dyan, ang pinaka-dahilan yan kasi yung nakawan dyan sa gobyerno. Yun yung pinaka number 1 na dahilan ng sobrang kahirapan sa Pilipinas. Mas humirap pa sa Pilipinas, di nawawala ang kahirapan. Ang mahirap dito, mas lalo pang humirap. Dumadami ang mahirap,
Yan ang hirap kapag ganyan ang gobyerno. Mahirap yan. Kaya mag-isip-isip na kayo. Huwag nyo nang dagdagan yung kahirapan sa Pilipinas. Mahirap yan. Talagang sunod-sunod na hirap yan. Sunod-sunod yun. Doble-doble hirap. Dadagdagan pa yan. Yung mga maghihirap. Kasi nga, kahapon, pinag-uusapan namin, banat ba maraming mawawalan ng trabaho. Oo. Kasi nga yung Facebook, tatanggalin na yung mga fact-checkers. At syempre, pagka tinanggal mo yung mga fact-checkers, pati daw yung mga troll accounts mawawala. Naku po. So sigurado, maraming madadagdag dyan. Pero banat pa maikli lang. Kung gusto mo habaan, ano masasabi mo doon? Saan? Siyempre tayo, umiikot ang buhay natin sa social media Doon sa tatanggalin na yung mga fact-checkers sa Pilipinas for freedom, para ma-practice daw yung freedom of expression. Actually, sa Facebook, para ma-practice yung freedom of expression. Actually, nagreklamo yung Rappler Pero silang statement totoo yun. Na sinasabi nila na parang sinisisi ni Mark Zuckerberg itong mga fact-checker na ginawa naman daw ang trabaho. Pag papanoorin mo ng maigi yung ni Mark Zuckerberg, yung kanyang video, kasi isa sa nangyayari, which is sa akin nangyari, sa mga kakilala ko, nagkakaroon ng mistake. Yes. Yung pag-fact check. Yung kasi, parang ina-algorithm lang nila yun. Ewan ko, ginagamitan nila ng AI. Mali-mali. Ako nga, ang naban nga yung Facebook ko ngayon, ang dahilan nila, impersonator daw ako. Okay, tapos nung sabi ako na hindi mali ang ginawa nyo, nagsorry sila, mali daw. Sabihin, mali yung nila, yung algorithm nila na impersonator daw ako nung kasi hindi naman binalik. Ibig sabihin, meron talagang dapat ayusin ng Facebook. Yan yung sinasabi ni Mark Zuckerberg aside from sa fact checker. Yeah. Yung sinasabi nga na parang nagkakamali, nagkakaroon ng political, kaya nga tatanggalin na, magkakaroon na ng community notes ba yun or something? Parang X. Oo, para kung i-report na lang. Tama naman din. Sa tingin ko tama din naman yung hindi niya dapat ilagay sa grupo. Kasi nangyayari, yung leaning ng grupo na yun ang nagde-decide kung ano yung tama at mali. Hayaan natin ang tao. Tsaka maswerte ka, banat ba kasi di ba verified yung account mo. Pwede kang mag-appeal, meron kang avenue to appeal kapag tinatamaan ka ng mga ng mga illegal na take down yan, lalo na yung mga post, yung pagpa-flag. Marami sa mga users ng social media, hindi naman verified yung mga accounts nila. Di ba? So kapag ka na-take down, wala na. Waiting na lang sila. Minsan 3 buwan, minsan nga. Ako nga, wala na. Hindi na bumalik Gagawa na lang ba? Ginawa pa nilang milyon yun. Tuwan-tuwa naman ako, naka-milyong followers. Tapos wala naman. Hindi na makapag-post. Sayang And actually, palpak talaga Facebook. Tama yung gawin nila ito kasi kailangan nila may baguhin. Yes. Tingnan natin kung maganda ang improvement na mangyayari o ganun din, lalo lang papalpak. Diba? Saka hindi naman na-eliminate ang fake news. Lalong dumadami. Oo, diba? Kontrolado na nila. Oo nga yun lang natanggal lang nila yung kumontra sa kanila. Yan. Pero yung fake news mismo, hindi naman nawala yan sa Facebook. Ang dami pa rin fake news dyan. Correct. Tsaka kung matatandaan mo, Banat, di ba nag-uusap tayo dati, sabi natin, magiging maganda ang takbo ng social media kasi nga, alam natin na dilawan ng lining noong mga fact-checkers, tapos presidente, galit sila sa presidente, so kung tayo, baba na tayo sa administrasyon, medyo magiging lenient sa atin yung mga fact-checkers. Baligtad Yung pala ang Facebook, sumisip-sip yan sa nakaupong administrasyon. Yes, tama. Yan ang ginagawa naman nila Nagkataon lang nung panahon talaga ni Pangulong Duterte, hindi nila makontrol ang si Pangulong Duterte, lalo na against sa Amerika nun. Yes. Tingnan nyo, ang daming ilang beses sinabi ni Mark Zuckerberg sa video niya na hihingi siya ng tulong sa US government. Ilang beses niya yun, binanggit. So talagang ang leaning nila is US government
Ewan ko kung ano mangyayari. Sana maayos. Yes, abangan natin yan. At syempre, sa kabilang banda, sa paglobo ng utang ng Pilipinas, dapat umanong tiyakin ng gobyerno na hindi ito mapupunta sa bulsa ayon sa dating Palace official. Samantala, sa pagtaas naman ng kontribusyon ng SSS, kailangan anya sabayan rin ito ng dagdag benepisyo. Narito ang balita ni Prince Tripod. Pasok! Kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pinangangambahan na rin ng nakararami nating kababayan ang patuloy na paglobo ng utang ng Pilipinas na umabot na sa 16.9 trillion pesos noong Nobyembre ng nakaraang taon. Sa ulat ng Bureau of Treasury, mahigit 10% itong mas mataas kumpara sa kaparehong panahon. At isa sa tinuturong dahilan ng pagtaas ng utang ay ang paghina ng piso kontra dolyar. Para naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, dapat matiyak na nagagamit ng tama ang pondo ng gobyerno. Okay lang yan. Kaya naman natin bayaran. Basta ilagay mo sa tama. Huwag nakawin. Huwag ilagay sa bulsa. Samantala, sa usapin naman ng pagtaas ng kontribusyon ng Social Security System, sinabi ni Atty. Panelo, dapat maramdaman din ng mga miyembro ang dagdag benepisyo. Unang-una, alam mo, merong batas talaga na sinasabi every 2 years pwede ka magtaas ng kontribusyon. At yun ang kontribusyon, talagang para sa mga members yan. Kaya ako, agree ako doon sa sinasabi ng administrasyon na talagang kailangan sumusunod lang sila sa batas. Ang mahalaga, yung kontribusyon na binibigay ng taong bayan, kailangan mag-benefit sila. Ang problema doon sila nga nahihirapan yung nga ang reklamo Nagbabayad sila, pagkatapos pag kailangan na nila, walang may bigay sa kanila. Kulang. Tapos magdadagdag pa ng kontribusyon dahil ang batas na sabi para sa kanilang benefit yun. Pero hindi nangyayari. Yan ang problema. Sa pagpasok nga ng taong 2025 ay sinabayan ito ng dagdag singil sa kontribusyon. Mula 14% ay magiging 15% na ito ngayon. 10% dito ay babayaran ng employer habang ang natitirang 5% ay sasagutin ng employee. Ito si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas sa ating mahal. All-time high, mga partner, yung ating utang sa Pilipinas. Pero wala tayong nakikitang mga infrastructures. Wala tayong nakikitang mga bagong highways, bagong expressways. Wala tayong mga nakikitang bagong mga tulay. Matatandaan ko noong panahon ni Mayor Isko Moreno, pandemic pa noon, meron silang naitayong isang ospital sa halagang 3 bilyon. Kaya nga sabi ni Doc Willie noon, imagine mo 3 billion makakapagpatayo ka na ng ospital. Pero napakalaki ng budget ng Department of Health noong panahon na yon dahil lalo na pandemic, wala silang naipatayo kahit na isang ospital. Dapat naging wake-up call sa atin yon. Nung pandemic, nagkaroon ng maraming kakulangan sa hospital beds dahil sa sobrang dami ng ng nagkasakit. And hindi yan that is something na pwedeng mangyari ulit. So dapat natuto na tayo. And here comes this new administration. Ang dami nitong perang pumapasok pero makikita mo wala silang napapagawa. Samantalang katulad na sinasabi nga nung panahon ni Isko, pandemic pa, nakapagpatayo siya ng ospital sa halagang 3 bilyon, sa dami ng flood control system project pa lang 2 araw, pwede ka na pala makapagpagawa ng isang magandang ospital niyan. Manot Bay? Ayun. Matindi talaga. Yung sinasabi mong utang na ginawa ni Isko noon, yan pa yung parang binabanat sa kanya ngayon itong administrasyon ni Lacuna. Pero mantakin mo, hindi kasi naisip ko lang bigla. Naalala ko ulit, tinanong mo kanina, anong unang-unang napansin mo nung pagdating ko dito? Dumiretso ako sa Malate. Alam mo, unang nakita ko talaga yung basura. Sabi ko, ang sagwa naman ito. Anong meron? Bakit may basura sa gitna ng daan? Nakita, Malate yun Tapos sabi ko nga, di ba itong pinupuntahan ng mga foreigner doon, Japanese, Korean, Chinese. Tapos makikita nila, may basura sa gitna ng daan. Di ba? Na, anong dahilan? Dahil nagyayabang yung mayor ninyo dyan ngayon, na wala daw siyang inutang, wala rin naman siyang nagawa. At wala rin, ewan ko sabi nga nila, hindi daw nababayaran yung kumukuha ng basura dyan. Sana kung yung inuutang natin ngayon
sa Pilipinas, nakikita natin yung resulta. Yun yung importante. Yung sinasabi naman ni Sal Panelo. Ni Sal Panelo na okay lang naman mangutang, normal naman ang nangungutang. Kahit naman nung panahon ni Pangulong Duterte, nangutang. Pero nakita. Yan. Yung resulta, nakita. Meron infrastructure na ginawa. Ang dami kayang nagawang infrastructure nung panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, wala. Ang nangyayari lang, kung ano lang yung na pondo noon, yung nagawaan, yung pinlano noon, yun lang ang natatapos ngayon. Di ba? Walang bago, ika nga. Kawawa naman. Kasi paano saan mo bababawiin yung inuutang mo? Siyempre, sa paglago ng ekonomiya, paano lalago yung ekonomiya kung hindi ka naman gumagawa ng mga trabaho, ng mga negosyo? Tsaka ang liit ng Pilipinas para hindi mapagduktong-duktong. Yun. Hindi, isa yan kasi nung meron kaming nasa Tokyo kami, nagpunta kami na Nagoya, as in, balikan. Pantakin mo, binalikan lang namin yon ng trend. Isang oras kalahati lang. Lang kami doon, nag-show lang ng bahagya, tapos bumalik din kagad. Pero malayo yun, no? Oo, at marami pa yung time namin na mamasyal. Ganun ka-efficient yung transportation. Sabi ko nga, bakit din mangyari sa Pilipinas to, no? Napupunta ka ng Bicol, sasakay ka lang ng tren, isang oras, nandun ka na. Di ba? Alam mo, gusto mo matupad yan, Banat? Ako, may magandang programa si Pastor Apollo yan. Yun na nga. Gusto ni Pastor Apollo. Kung matatandaan mo, nung unang na-meet natin siya, Banat, isa yan sa mga pinag-usapan natin. Meron daw siyang nakausap na isang Chinese na tinanong niya, do you think doable na ang Pilipinas ay pagkudoktong-doktongin through yung mga tulay? Ang sabi daw nun, ang laki ng China. Na namin, napakaliit ng Pilipinas, ang laki-laki ng China. Yung China nga, nagawa namin, kayo pa. Sobrang doable daw yun. At saka kung makikita natin, di ba yung Macau, yung papunta ka ng mula Hong Kong hanggang Macau, dumaan pa ng ilalim ng dagat. Imagine mo, ganun yung technology nila. Sabi niya, with the current technology na meron kami, ang liit-liit ng Pilipinas, saglit lang yan. Pero bakit? Kapitbahay naman natin ng China. Yes. Pero bakit hindi nangyari? China Actually, alam mo, pag binakita ka sa mga video ngayon, may usong, sabi nga ng iba, gusto mo makatipid, huwag ka mag-Japan, magpunta ka dito sa China na to. Itong lugar na, nakalimutan ko anong name nun. Sabi niya nga dito, kung akala mo, high-tech ang Japan, pumunta ka sa lugar na to sa China, mas high-tech dito. Kasi sa totoo lang, naisip natin na... Shanghai yata yan. Basta... Sinasabi natin na China, hindi, ngayon sobrang ganda na daw talaga ng mga train system sa China. Isipin mo kung ganyan sana sa atin, every weekend nasa Boracay tayo. Oo, kasi... tayong Boracay, 30 minutes lang, nandun ka na. Sarap nun, ganun ka lang, tulay. Samantalang yung Boracay na yun, from Malay, Aklan, ang lapit lang nun, binabarge mo pa yun 15 minutes ata. Dadaan mo ng tulay yun, samantalang yung Samal. Papunta ng malapit na matapos yun, di ba? Dito nga sa atin, palabas ka pa lang ng moonwalk 30 minutes na. Yan ang problema. Di ba? Go, Master Judea. Okay, regarding naman sa utang natin, ito ang problema nga natin, Sa kabila na napakalaking utang natin ng Pilipinas ngayon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., bakit marami pa rin ang mga kababayan natin na nagugutom? Ako, nag-agree ako doon sa sinasabi ni Boss Mike kanina, pero sa nakikita natin ngayon, parang totoo Kung maglibot-libot ka diyan sa probinsya, kasi ako gagaling ko lang ng probinsya, talagang ramdam doon ang kahirapan ng buhay. Kasi pag magbigay ka ng 100 doon, talagang parang nadugtungan mo na yung buhay nila. Taka magbigay ka ng 50, na parang nadugtungan, tuwan-tuwa sila dahil sa sobrang kahirapan at sobrang mahal ng bilihin. At ang problema dito, hindi lang utang pala, pag sinabing utang pala, hindi lang pala basta-basta utang to. Meron tayong tinatawag na external tsaka internal na utang. Ang nakakatakot yung external, kasi binabayaran pala natin yon dollar. Kung anong currency nung inutangan nating bansa, halimbawa, Japan, yen. So may interest yun at nagpa-fluctuate ang presyo ng dolyare sa ibang currency sa buong mundo na minsan daw maabot sa 15% at hindi parang hindi ho natin nababayaran ng buo yung external na utang natin at parang yung interest lang nababayaran. So habang lumalaon daw di umano
parang padagdag ng padagdag. So yung internal naman na utang natin, yung utang natin dito lang sa loob ng ating bansa, binabayar yan sa pera natin, piso. So yun lang ang problema natin, yung external debt natin. So pataas na pataas, habang tumataas ang ekonomiya, papalpak ang ekonomiya natin, lalo namang lumalaki ang utang natin externally. Kaya nga siguro maganda rin, no, mga partner, no, na yung, di ba, since nandiyan naman na yung akap na yan, siguro aside from giving itong mga ayuda na ito, sana i-train na din nila yung mga Pilipino kung papaano ma-manage itong mga pera na makukuha nila from the government para maging sustainable. For example, paano magnegosyo, o di ba? O kaya gaanan yung mga yung mga requirements na kinukuha ng mga magninegosyo ng mga maliliit lang, kasi yun ang problema dito sa Pilipinas. Kahit gusto mo magnegosyo, kahit maliit lang, dadaan ka sa sangkatutak na proseso Yes. Minsan, magkano lang yung puhunan mo, yung gagastusin mo para maglakad ng mga papeles, mas malaki pa sa wala na, lugi ka na. So, wala rin nangyayari. Jay Guevara. Ang masama pa dyan, Busnada. Ang masama pa dyan, Busnada, yung halimbawa, bibigyan ng akap yung mga Pilipino ng pera. So, tuturuan nga nila ng kung paano gastusin yun. Ang masama dun, kasi nababawasan yan Kada lapag ng pera sa iba't ibang kamay, pabawas ng pabawas yan. Yes. Hanggang sa napupunta na lang dun sa kababayan natin. Halimbawa, 10,000, isang pamilya, o 10,000, isang tao. Magugulat ka na lang pagdating doon sa tao, 3K na lang. 1.5 na nga lang. Minsan 1.5 pa. So paano, di ba? Tsaka yung usapan doon sa paglobo ng utang ng Pilipinas, paano hindi lolobo? Yung mga walang kwentang proyekto, yun ang pinaglalaanan ng napakalalaking pondo. Tapos yung proyekto na mas makakatulong para sa mga Pilipino, yun yung tinatanggalan ng pondo. Diba? Katulad lang yan, yung akap, yung ayuda, yung pondo na inilaan dyan, kung yung pondo na nilaan dyan ay ginawa yan, or gawin yan para sa hanap buhay ng mga Pilipino, di mas maganda yun. Hindi nilagyan ng pondo yung akap na yan para i-tolerate yung mga Pilipino na umasa lang sa ayuda. So walang mangyayari niyan. Katulad sa iba't ibang bansa, hindi nila tinotolerate yung mga tao nila doon na maging tamad. Tutuusin nga buti nga tayo dito 8 hours. Sila, di ba, hindi. Nagtatrabaho sila doon ng sobra-sobra. Tatlong job sa Hindi naman Amerika. nata totoo yung akap Kahit kailan, di pa ako nakatanggap niyan. Kanta lang, meron. Kanta. Wala kang akap Akap, kanta. Magyakap wala Speaking of achiche, mag-break po muna tayo. Huwag kayong alis at magbabalik po ang programang Banateros sa SMNI. Yeah. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Dahil sa malasakit, mas nailapit ni Senator Bongo ang serbisyong pangkalusugan sa ating mga kababayan. Prioridad ang edukasyon at sports. Kaya panalo ang kabataan. Serbisyong may puso at proteksyon sa mga OFW. Para kay Senator Bongo, ating Mr. Malasakit, bisyo ang more serbisyo. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID, hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kababayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat,
Ato Nibay. PPP Party List. Tatak Duterte. Ato Nibay. O leader ka, talagang dapat tumpak ang ginagawa mo, lalo na sa pagsugpo ng kasamaan. Leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens, putting systems of fairness and equality. Leaders should not be a terror to good conduct. Proverbs 17:15, he that justifieth the wicked and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros. Boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At nagbabalik ang Banateros dito lang sa SMNI. Nako po, ito mainit-init na usapan din ito sa ngayon, nasa showbiz. Alam niyo naman, pagdating sa showbiz, ang showbiz sa natin, expert si Banat Bay at saka si Jay Guevara. Ayan, so ibalita mo na ito, Master Judea. Matapos ilabas kamakailan ng isang kontrobersyal na film teaser kung saan tampok ang pumanaw na aktres na si Pepsi Paloma, ay sumugod naman ngayon sa korte ang veteranong host, aktor na si Vic Soto upang sampahan ng kaso. Ang direktor nito, narito ang balita ni Troy Gomez. Naghaya ng TV host and movie actor na si Vic Soto ng kasong kriminal laban sa movie director na si Daryl Yap. Si Soto ay sinamahan ng kanyang may bahay na si Pauline Luna sa Muntinlupa Regional Trial Court sa pagsasampa ng kaso araw ng Huwebes. A lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eto na po yun. Ito na po yung reaction ko. Sabi ko nga, ito yung walang personalan ito. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsableng tao, lalo na pagdating sa social media. Ayon naman kay Attorney Enrique de la Cruz Jr., abogado ni Soto, 19 counts ng cyber libel ang kanilang inirereklamo laban kay Yap dahil sa mapanirang teaser video ng upcoming na movie na The Rapists of Pepsi Paloma. Sa trailer ay highlight sa eksena ang pagtatanong kung ni-rape nga ba ni Vic Soto si Pepsi Paloma. Ayon sa abogado, masama ang naging dulot ng trailer sa pamilya ni Soto. Nakatatanggap anya ng rape threat si Pauline at pambubuli naman ang nararanasan ng kanilang anak na si Tali sa eskwelahan. Maraming physical threats. So nalilimitahan ngayon ang movement ng aming kliyente dahil natatakot sila ngayon pumunta sa mga public spaces nang walang bodyguards, mga ganun. Na dati hindi naman nila kailangan. Nakita niyo naman how well-loved he is. Yeah. And mababago yung ganyang kilos niya at pakikitungo sa tao kapag nagpatuloy yung ganitong mga physical threats. Sa isinampang cyber libel case ay may kalakip din itong claim for moral damages na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Ang libel ay hindi kasama sa pinoproteksyonan. Malaya kang magbigay ng sarili mong katotohanan pero hindi mo pwedeng ibenta at mamanira ng iba. No, kaya maraming pelikula na gumagamit ng ibang mga alias, gumagamit ng ibang pamamaraan para hindi makasakit o makapanira ng iba. Pero ito, diretsahang tinawag na rapist yung aming kliyente. Kaugnay nito ay pinag-uutos na ng Muntinlupa RTC na tanggalin ang trailer ng pelikula at pagtigil sa pelikula sa lahat ng platform sakaling lalabas. Ito ay matapos katigan ng korte ngayong araw ang petisyon ng kampo ni Soto na writ of habeas data na isinampa 2 araw na ang nakararaan. Ayon sa abogado, isinampa nila ang petisyon dahil sa nilabag ng pelikula ni Yap ang privacy rights ni Soto. Yun po ang basihan kung bakit nag-file kami ng writ of habeas data dahil walang consent.
At sa ilalim ng ating Data Privacy Act, ang mga sensitive personal information, hindi mo pwedeng i-collect, i-process, i-share, i-disclose nang walang pahintulot ng data subject. Sa kabilang banda ay inihayag naman ni Direk Daryl Yap sa kanyang post sa Meta na malayang makapagsampa ng kaso ang sinuman. Naniniwala ang direktor na sa pamamagitan nito ay mas lilinaw ang katotohanan at mas sasagot ang mga katanungan sa issue. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Ako, mixed reactions talaga ang inaani nitong issue na to. Kasi di ko kasi, bata pa kasi ko, hindi ko inabot dyan si Pepsi na yan eh. Coke talaga ako eh. Parang presidente natin, mahilig din sa Coke eh, Coca-Cola. Hindi ako, yan ang naging childhood hero. Uy, sino? Pepsi Paloma. Ay, grabe, childhood hero. Pepsi Paloma. Pero nako, medyo mabigat ito kasi mabigat ito kasi may mga pangalan palang lumabas dyan sa teaser na hindi ko pa kasi napanood yung teaser, so hindi ako makapag-react dyan. Banat Bay, anong masasabi mo dyan? Napanood ko kasi yung kasamahan ni Pepsi Paloma, interview ni Julius Babao. Sabi talaga daw sa kanya ni Pepsi Paloma, hindi totoo. Celebrities. At parang publicity stunt lang yung manager. Kasi noong unang panahon, uso kasi talaga yan. Hindi ko sinasabing ito yung nangyari pero uso kasi talaga mga manager gumagawa ng skandal para lang sumikat yung, lalo na pagka ganyan yung artista mo, yung bold star, gagawa yan ng skandal para sumikat. Yun yung sa ibang bansa. As in, talagang naglalabas ng malalaswang videos, pagtatalik para lang sumikat yung artista nila. Mayaman pa to anak pa ito ng isang milyonaryo. Ginagawa nga yun eh. Kaya nga, ako talaga para sa akin noong laging binabanggit yan, wala namang maipakitang enough proof. For me. Hindi dahil sa kinakampihan kong TVJ. Pero wala naman silang pinakitang enough proof para sabihin na totoong nangyari. Ni mismo yung tao, hindi nga niya sinabi. Although dito, sa pelikula, sinabi niya. Kaya nga, ito yung sinasabi nilang papasok dito yung libel kung walang bagong ipinresinta na ebidensya si Direk. Pero kung meron siyang bagong ipinresinta na hindi pa alam ng publiko, tapos nag-conclude siya na talagang may ginawa si Vic Soto, doon hindi siya hindi siya madadali doon kung meron siyang bagong pinresinta. Yun lang nagbigay lang siya ng opinion niya according to the evidence. Ibig sabihin nun, walang actual malice. Kasi yung sinabi mong actual malice, dapat meron ka talagang gustong sirain na tao. Without anything na gusto ko lang talaga sirain to. Actual malice. Yun yung hinahanap kasi na elemento pagdating sa cyber libel. Actual malice. Pero kung may nakita kang ibang ebidensya, ito yung nakita ko, ito yung nagkwento, ito yung walang actual malice doon. Kung sinabi mong, okay, kaya pala, pwede nating sabihin na may ginawa si Vic Soto. Walang actual malice doon. Kaya napakaganda nito. Totoo lang natutuwa ako na tumakbo sa korte si Vic Soto. Makiklear na talaga. Kung ano ang cyber libel, ano ba ang sakop ng libel, makikita talaga natin. Kasi sabi nga nila, saklaw ng freedom of expression, pati ang paggawa ng mga pelikula, pati ang mga pelikulang ginagawa. Pero katulad nga na sinasabi ni partner Jay kanina, nabanggit kasi ng buo yung pangalan nitong nag-aakusa. Kaya kasi kung ako lang, sa tagal na nitong issue na to, kaya lang ginamit na kasi yung yung welfare ng mga bata. Yan yung talagang medyo mabigat dyan. Kasi kapag kayan na yung reason kung bakit ka nagsasampa ng kaso, talagang alam natin, maraming maraming nakikisimpatya dyan. Master Judea. Sa akin naman, ito, sa bandang politika naman, sana itong nangyayari dito, hindi ito personal at hindi ito diversionary tactics para makalimutan yung mga tunay na issue ng ating bansa, Pero nakita mo natin na mayroong nagkasuhan, so talagang may pinag-uugatan talaga.
So tama yung sinabi ni Boss Bay, kasi hindi ako mahilig din sa mga arte-artista, mga bali-balita na ganyan. So hintayin na lang natin. Kasi ako curious din ako talaga kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Si Pepsi Paloma ba? Or itong tatlo? Kasi matagal na, nakamulatan ko na yan eh. May mga pangalan binabanggit regarding dyan sa Pepsi Paloma case, pero wala naman tayong makitang ebidensya. So now, magkakaroon ng kalinawan pagkatapos nitong investigasyon na ito. Kasi dito sa korte natin, ako naniniwala pa naman ako na lalabas talaga yung katotohanan. At sana mabilis. At pero magaling si Daryl Yap gumimik. Yes. Kasi dahil dyan, panonoorin niya yun ito. Dahil sa ginawa niya yan. Panoorin niya yung Fly Me to the Moon. Fly Me to the Moon. Hindi, totoo. Alam mo yung Fly Me to the Moon? Netflix? Was? Pelikula talaga? Pero plano ko na panood eh. Alam ko yun. Kanta ni Bruno Mars. Fly me to the moon. Totoo ito. Yung tungkol doon sa Apollo 11 yung na in-stage lang, yung video lang. Ang galing eh. Although, yun lang ang sinasabi. They presented new evidence. So, sa iniisip ko grabing libels nito kung sakasakali ang nilibel na dito yung presidente ng Amerika na inutos na pekein. Yung sa moon, di ba? Yung pagpunta sa moon. Kaya lang, may bagong ebidensyang inilabas. So, ito dapat, ganito rin yung kay Daryl Yap. Kung may bago siyang ebidensyang ilalabas, makakalusot siya. Correct. Sa sa libel na Kaya lang, ayun na nga. Ang galing nga gumimik ni Ganda yung sinabi mo kasi Banat Bay, magkano lang parang yung libel, yung total na damages, parang 25 million lang, plus 1.5. Kung kikita tong pelikula ng pero dapat maganda kasi pangit yung last time niya eh. Talaga? Oo. Yung yung after nung yung una medyo Malacanang marami pa nabudol doon yung una dahil pag nanood doon parang mga tanga yung mga yun nanood pa. Alam naman yung kung sino bida doon, di ba? Alam naman natin panuktakon ni Amy yun, siya bida doon, mantakin mo siya lang bayani doon, yung kapatid niya walang niya. Naisipin mo lang yun yung pangalawa, sabi nila wala na halos nanood eh. Kasi nga dahil sa na-realize na nabudol, tapos na-realize din nila na binubudol pa uli sila na para naman kay Amy yun. So, malaking comeback ito para kay Maganda yung strategy, no? Sana maganda yung pero alam mo, maganda yung sasabihin ni J.G. Barra dito. Siyempre. Nireserve talaga natin yung huling komento para kay Jay kasi ito lang ang mukhang showbiz sa amin eh. Si Jay. Ayan, Jay. Masasabi mo dito sa issue na to kasi considering na ikaw ay dating TVJ. Hanggang ngayon naman eh. Hanggang ngayon naman. Hindi naman nawala yun eh. On a TVJ defender's point of view. Kasi nung una, wala talagang pangalang Vic Soto. Noon pa mang issue na to, kay Pepsi Paloma, walang Vic Sotong nadadawit dito. Kundi Richie Dorsey and Tito Soto lang ang nadadawit. Hindi ko lang masyadong tukoy kung kasama si Enyo Master nung sa issue to, no? Pero ito ay talagang isa lang maituturing na isang urban legend. Itong issue na to. Noona, walang sapat na ebidensya at talagang ito ay gawain na talaga nung tawag ba doon, producer ba yun? Or nung humahawak kala Pepsi Paloma. Ang humahawak kasi dyan ay si Ray De La Cruz. Sino yun? Ayun yung manager. Okay. Na talagang ganyan ang gawain noon pa. Kasi nung panahon ng Tito Vic and Joey, nung kasagsagan, sobrang sikat kasi talaga yan. Hanggang ngayon. Biruin mo yung student canteen at yung natalo nila yun. Lunch day. No, yung may isa pa, yung lunch isa day. pa. Lunch day. Ganun sila kasikat na tinalo nila lahat ng mga prime time show. So, etong si Ray De La Cruz, kailangan niya rin kailangan niyang maiangat yung mga talent niya. So, kaya nga nasapak to eh. Palaging nasasapak to si Ray De La Cruz dahil ganyan yung ginagawa niya.
Buhay pa ba yan? Patay na siya. Hindi ka na madidemanda niya? Hindi na ako madidemanda nito. Pwede ka pa rin demanda pag patay. Pwede ka ba? Doon na lang. Kita-kits na lang kami doon. Sa taas. Pero tama si Jay dyan, ha? Ang daming ganyan manager. Hindi, talagang ginagawa yan na para sumikat yung ano. At isa pa, may katotohanan yan dahil sa interview ni Julius Babaw, sinabi yan doon ng mismong kasama ni Pepsi Paloma na si Cola. Kasama niya yun saan? Kasama niya doon sa party na yun? Hindi lang. Kasama niya. Barkada niya sa pagiging bold star at pagiging talagang kaibigan niya. Isang bahay silang tinitira. Yung ba yung palaboy na ngayon dyan sa Maynila? Ay, hindi, iba pa yun. Iba naman yun. Pero kasama pa rin. Kasama yun. Ano yan parang isang grupo sila. Puro soft drinks pangalan. Puro soft drinks ang si Sarsi. Nakatunayan, may isang grupong ganyan yung nagubad sa Baywalk. Oo. Pictorial. Yan, sigurado. Yung nag-pictorial. Inabutan ko si Maris Racal na eh. Si Maris Racal na. Yung Baywalk na para sumikat, nag-pictorial sa bridge. Nag-shower. Ang alam ko may nag-pictorial dito. Si Diana Subiri. Iba pa yun. Sinasabi mo yung kay DJ mo. Iba pa yun. Rian Ramos, iba yun. Hindi, yung kay DJ mo. Maureen Larrazabal ba yun? Hindi nyo maalala yun? Ito kasi yung kasagsagan ng Viva Hot Babes. Diba sikat na sikat ang Viva Hot Babes. Para pumasok itong grupo na to, yung Baywalk Buddies. Nag-pictorial sila. Alam ni Carlo sigurado ko. Alam niya. Nakalimutan ko yung pangalan. Naligo doon sa Baywalk, nag-pictorial. Kaya sila sumikat. Ayun. Ang dumi ng tubig doon. Hindi wala pa yung Dolomite Beach noon. Sa ito pa. Kaya alam niyo totoo yung sinabi ni Attorney De La Cruz, Attorney Buko, na bakit sila nagsampa ng kaso. Kasi kapag usapang true to life story movie at dinawit yung pangalan mo doon, kailangan may basbas ka doon eh. Lalo't yan, Big Soto yan eh. Hindi naman yan. Diba? Hindi naman yan katulad ng mga bayani natin na kahit medyo may pagkamali-mali yung ng pelikula at kahit madawit yung pangalan nila doon, okay lang kasi wala na rin sila. Matagal ng Hindi kaya gusto lang ni Daryl na mapatawag ni Barbers? Baka nga. Hindi talaga. Barbers, yan na lang patawag mo. Huwag na kami, ha? Ang purpose lang talaga dito is sumikat yung movie. Yan lang. Wala nang ibang purpose dito. Sumikat yung movie at pagkakitaan. Kasi alam nila, kasi kauna-unahan, ngayon lang nadawit ang pangalang Big Soto sa issue ni Pepsi Paloma. Kasi hindi talaga siya dyan kasali. Hindi siya dyan na pag-uusapan. Ngayon lang. Dapat ang isunod ni Daryl Yap yung yung bayong sa Okada. Mas maganda yun. Yun ang dapat na bayong sa Okada. Tsaka yung meron, yung 2 bag sa airport. Nako, sa airport ng Davao. Sa airport ng Davao, maganda. 2 duffel bag yun. Talagang matindi, matindi yung napakalalim talaga ng mga nalalaman ni Jay pagdating sa showbiz. Dapat dito sa Banateros, meron na tayo laging showbiz portion. Portion. Tapos si Jay Gebasaragi, kasi mukha rin bold star eh. Dating artista yan, yung mga nanggagahasa. Ay, mukha ni Max. Mukha ni Ito, may kwento ko lang. Dito sa Panday. Short story. Sige. Binuhay kami ng siyam na magkakapatid ng sila mama. Siyam silang magkakapatid. So umagang nawala ang lolo ko. So binuhay ang siyam na magkakapatid sa pag-aartista ng lola ko. Na minsan extra siya sa may bilang kami. Kaya pala, sa mga artista. Artista pala kayo. Oo, syempre. Obvious naman. Ano ka ba? Wala halata. Pero Jay, matanong ko lang. Jay, matanong ko lang. Bukod sa dugong artista kang hayop ka. Dugong artista ka. Hindi, kasi syempre, di ba, totoong binuhay ng lola yun. Stand woman, tsaka pag-extra sa mga pelikula. Kayo naman, di ako nagmura. Sabi ko, sheet of paper, kailangan nyo nang basahin ko. Pero speaking of, dahil syempre, na-meet mo yung mga Soto, sila Tito Soto, Tito Sen, kamusta ba sila? Okay. Bilang mga iniidolo mo? Parang kung yung expect ko dati kasi sa mga katulad niya na Tito Soto, ganun din yung expect ko sa mga kila PRRD.
Kasi ikaw ba naman na yung tipong parang ang taas-taas nila, parang hirap-hirap, ang hirap mo silang Ako, kasi man experience ko dyan. Sige. Hindi, sa totoo lang, parang mabait sila, stricto lang, pero mabait sila na hindi yung parang kasi di ba si Joey medyo parang chick boy ang dating. Hindi matino sila. Ewan ko para sa akin kasi nakakasama ni Mokay nung sa Itbulaga matino naman sila. Meron ako isang host na alam ko hindi matino. Ako rin kilala ko yan. Kailan mo sasabihin Kilala ko yan. na pumapatol sa 12 anyos. Sabihin ko kung sino yun. Next. Patay tayo dyan. Sino yun? Teka, parang curious tuloy ako. Curious ako dun Hindi ko alam yun pero siguro maganda, gawan natin ng story yung buhay ni Jay. Sino gaganap? Boss Day. Sino gaganap? Siya rin. Wala na, patay na si Max Alvarado. Ay, grabe naman Max Alvarado. Pero totoo naman sa personal, pag nakita niyo si Jay Guevara, mamula-mula yung pisngi. Minsan na parang malutong na, parang borderline, lechon na masarap kurutin, tas kainin. Pero yung tanong mo, goods yan. Mga sila Tito Soto, Big Soto, lahat naman. Sa tingin mo, itong ginawa na to ni Direk Daryl, para lang yung kanyang pelikula sumikat. So, nanalo, na-achieve ni Daryl. Na-achieve niya, panalo siya dito. Sana manalo din sa kaso. Hindi, kahit matalo siya sa kaso, kung mas malaking kikitain Alam may kulong yan Ang libel? Oo. Meron ba? Ilang counts? Hindi nakukulong si Christy Fermin. May kulong ang talaga by law, may kulong ang libel, pero minsan hindi inaano ng judge dahil sa actually ayaw na nga ng Supreme Court na gawing criminalize yan diba? So makakalusot din pa rin siya dyan sa tingin ko, pero yun nga lang. Pero aral na rin to bay sa mga sa mga baguhan ng mga direktor na gagawa ng mga true to life story. Kasi totoo naman yun hindi naman dapat siya masisita doon kung medyo binago niya yung mga pangalan. Kaso dinirekta yun ang nakikita ko nga doon is para sumikat at mapansin ng mga Pilipino yung yung pelikula. At alam naman natin pag Tito Vic and Joey na ang pinag-usapan talagang puputok yan. Puputok at puputok. Kasi nagkaroon pa, di ba, laking issue din ng mga nakaraan. Sa Itbulaga. Itbulaga ni Isko at saka Itbulaga ni di ba? Talagang umati ka bumakbakan yan. Mga panahon na yun, minumura ko pa si Banat Bay. Panahon na yun. Hindi mo alam, yung pala ngayon, mumukha ka na mumurayan ni Pero puro kayo bad news kasi. Huwag kayo puro bad news. On the contrary, syempre dito naman tayo sa Juice, meron tayong tree planting and cleanliness drive this coming Saturday. Ba't ba kayo consistent? Wala tayong magagawa. Consistent. Ang galing. So may mga ganapin dyan sa may Malabon, meron sa Cavite, meron sa Pampanga, tree planting activity. Kasi alam na sa Pampanga, init-init dyan So maganda magtanim-tanim dyan. Kaya abangan ninyo, saan ba yung natin? Yung mga areas natin. Yun lang, no? Pero pa, may sa, Pangasinan. All over the Philippines pa rin yan. Nationwide pa rin. Nationwide. Pero yung dito sa Metro Manila and Babol, kung tawagin nila the Babol. Ayan, Pampanga, meron sa Cavite na clean-up drive, coastal clean-up drive. Tapos meron din coastal clean-up dito sa Malabon. So, motorin natin yung Pangasinan. Pangasinan? Di ba kasi meron. Tapos na yan. Meron sa Pampanga. Ayan, motorin natin yung Pampanga. Pwede. So, pupunta ang Banateros sa isa sa mga areas na yan. At tayo ay makikilahok dito sa napakagandang inisyatibo ng SMNI at ng KOJC at syempre ni Pastor Apollo Kibuloy. Talagang consistency is the key. Habang namumulitika itong mga ibang mga tumatakbo sa gobyerno, si Pastor Apollo Kibuloy tuloy-tuloy lang sa kanyang advokasya, sa kanyang adhikain na mapaganda ang bansang Pilipinas. Syempre magsisimula yan sa
hangin nilalanghap mo. Dahil kung masarap ang hangin nilalanghap mo, sigurado matino ang gising mo, hindi ba? At masarap din ang ibubuga mo. Yan, syempre. So, cleanliness is next to. Tsaka hindi lang naman cleanliness yan. Alam mo, sa totoo lang, yung presyo nga ng kamatis ngayon. Totoo, nagtataka ako. Yes. I mean, kamatis tumutubo lang kung saan-saan yun, di ba? Oo. O bakit ganun kamahal? Ba't di na lang yun itanim natin? Sabihin na natin, Sir Carlo, kamatis tayo at kamatis planting activity. Isipin mo, yung kamatis, kamote, di ba anong talbos ng kamote? Tumutubo lang yan Pero bakit ganyan kamamahal na ngayon? Wala Ayun na nga, Banat. Wala na nagtatanim, boss ko ang sabi, hindi nga daw nagtanim yung mga magsasaka ngayon dahil daw puro bagyo, nasisira din lang, o baka hindi sila nagtanim kasi nakakatanggap na sila ng mga ayuda. Ayuda ni Romualdez. Nakakatanggap ng ayuda, tinamad na magtanim, ayan, may shortage na tayo. Pero ano sabi ni Ko? Ang ayuda ay ano daw? Speaking of Ko, gusto palang maging santo noon. Bakit? Nakita mo ba yung kumakalat sa social media? Bakit? Ang sabi niya? Gusto daw niya maging santo. Kapal naman ang mukha ng animal na yun. Muntik na daw siya magpare, pero sa China. Sa China daw siya magpapare. Ang kapal nga Gusto magpare. Ang galing ng demonyo. Yung maging santo. Santo ba? Santo? Oo. Easy. Kung si San Miguel nga daw ay naging pare at tapos naging santo, baka din daw siya. Anong papare? Baka rin daw siya. Ang pangit na santo. Pare si Saldi ko, magsisimba ka ba? Tsaka ito, kung halimbawa maging pare si Saldi ko, delikado ang buloy. Hindi krus ang hindi krus ang hawak nun. Pera. Pagganyan. Gagana sa ulo-umo nakaganyan. Tagi 1,000. Naging santo siya ng Santo ng mga abulo. Hindi, santo ng mga kontraktor. Ay, papas pa sa naman natin sila Saldi. Grabe kayo, ha? May bagong tawag sa kanila ngayon. Kupalo Sorger. Ay, Kupalo Sorger. Walang yan. Pero ayun, meron tayo planting activity sa weekend. Kita-kita tayo dyan. I-cover natin yan kapag mayroong pagkakataon at syempre ibabalita yan dito sa SMNI. Kung saan ang totoong balita, dito nyo lang malalaman, dito nyo lang makukuha. Yan. At syempre sa Banateros Brothers. Na walang halong chismis at walang halong fake news. Yan. Nakiuros talaga ako sa pumapatol doon sa 12 years old Ano kaya yun? Sige, pag-usapan natin yan sa ibang araw. Anad bay? Tapusin mo na ang paghihirap natin. Hindi, alam mo sabi ng 12 years old sa akin. Ay, nakausap mo yung 12 years old mo? Sir, alam naman chismis. Ako pag ako nag-chismis. Ba talaga? Tapos sabi niya, sunat. Sabihin mo na. Pabitin mo naman. Pag gising ko, anong gagawin ko? Talaga? Sabi, totoo. Nako po. Abangan niyo yan, ha? Kita po tayo ng mga baladeros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Bal. Ako po si Boss Dada. At ako naman si Master Dea. At ako naman po si Jay Guevara. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal.